Hello, magandang hapon sa inyo lahat, no. So, may update tayo yung regarding kay Boy Hampas, no. Nadaanan ko tong page ni Real Ryan. Siya yung nag-upload kasi nung original video. Yung kilala niyo si Boy Hampas, yung nanghampas ng helmet. Yung natulfo, tapos kinakampihan ng mga kapitan. So, play natin to mga men, itong video ni Real Ryan. Ang title nito ay Other Story of Boy Angas. Yung Boy Angas naman, yun yung kaangkas niya. Identified na si Boy Hampas eh. Dahil lang ha. Ayusin natin to. Lampas isang buwan na, hindi pa rin identified si Boy Hampas. Gumawa na rin tayo ng full season 1 update. Yung recap ng lahat na nangyari bago na-identify si Boy Angas. Ano yung mga nalaman natin, ano yung mga ginawa ng tao o ahensya ng gobyerno. Andito sa episode na to. Grabe, Quick no? update na lang pala muna. Tulfo, MMDA, tsaka LTO. Lakas! Na dito. Bale, nagsampa na ng kaso yung biktima. Wala nga lang tayong masyadong detalye tungkol dito. Pero sana mabigyan ng hustisya sa ginawa sa kanya. Kung malinis talaga siya na biktima. Actually, dito ako nagtataka. May mga comments or statements na baka pala yung biktima ang may sala. 'Di ba? Ang contents natin ay para makapagbigay ng proper information sa viewers. Minsan, to promote critical thinking. Kaya don't forget to like the video and subscribe if you support my advocacy. By the way, Magbabago yung narrative. Regarding doon, parang ang may kasalanan. Yung parang naalala niyo yung kaso nung yung pulis na nanulak. Na meron palang nauna doon na nag-shift yung kampi ng mga tao. So yun ba yung ano dito? Pero hindi pa rin eh. Mali pa rin yung ginawa eh. Pero at least kung meron mang nangyari bago yung pangyayari na yon, maintindihan man lang natin kung bakit niya nagawa yun. may Real Ryan merch na rin tayo tulad nito. Andito lang yung link sa video. Sa bagay, madalas kasi kung sino may hawak ng camera, kwento nila yun. At dahil kwento nila yun, syempre, sila yung bida. Play natin ulit yung video ng biktima. Pangas ka! Ha? Tangina mo, pangas ka! Again, itong video na napanood natin mula sa biktima. Hindi natin alam ano nangyari bago yun o kung ano pa. Dati, nung kainitan ng issue, pinost ko to sa Facebook. Akala ko kung sino lang yung nag-comment. Ngayon, nung binabalikan ko yung mga screenshots ng comments, mula pala to sa kagawad mismo. Ito ang comment niya. Ito. Tara, basahin natin. Ito lang masasabi ko. Kumikilos na ang otoridad na ibigay na ang barangay namin ang kailangan nila. Linawin ko po, nakikipagkooperasyon ang barangay namin taliwas sa sinasabi na hindi daw kami cooperative. Lalo na yung vlogger na yon. More engagement, more views kasi siya. Tapos, mga sumunod, mga mensahe na sa pagtanggol na mabuting tao daw yung si Boy Angas. Pero, ako ba nagsabi? O yung ahensya ng gobyerno mismo na nag-imbestiga? Ang ano na po namin ngayon, revocation na po yan, sir. Ang resolution, i-revoke na po yan. So habang buhay po yan na wala na po siyang lisensya. Tapos yung alarm po ng kanyang motorsiklo, hindi po yan maaalis. So hindi na po nila mapapakinabangan din yung kanilang motorsiklo. Wow. So, Music to my opo. ears. Sir, Sen, maidagdag ko lang po, no, yung narinig ko po kasi yung interview po ninyo doon sa Kagawad. Opo. Unang-una, sir, kung sinasabi nilang matino yung kamag-anak niya, alam po ba niyo yung vlogger na nag-upload nitong video na to? Mini-message po na nanggagaling sa kampo nila, tinatakot nila na dahil lumabas. So, ano ibig ko sabihin, sir? Ganon sila kaabusado. Oh. Na pinagtatakpan ng mga yan.
Sa totoo lang, sir, sabi nila hindi sila nakikipagtulungan sila sa gobyerno. Sir, nahirapan kami pagkuha ng plaka. Hindi sila nakipagtulungan sa amin sa LTO. Bukod tanging PNP lang ang tumulong sa amin, tapos ni-review lahat ng CCTV sa area hanggang sa makuha namin yung plate number. Pero sila, alam naman po nila na kumalat po yan sa lahat. Humihingi kami, nagtatanong kami sa kanila kasi nga nakakuha na po ako ng information kung saan barangay. Dininay nila At meron pang isa. Sa mga naghuhusga, obserbahan nyo ang video na mabuti. Meron kinat. Hindi magagalit ang isang tao ng walang dahilan. Pero kahit naman edi sana hindi na pinalaki ng ganito. Nung hinahanap sa inyo, pinagharap nyo na sana. 'Di ba? Ang problema, hinintay nyo pang magalit lahat ng tao. Hirap din sa ibang rider mag-angas kapag nakatapat ng pumapalag, ayun, pa-victim. At sa mga nahuhusga, hindi nyo sila kilala. Etong mga comments na to o screenshots, baka sabihin ng mga tao na gawa-gawa lang natin. Pero kung gusto nyo mismo mapanood yung deleted video na pahayag ni Kagawad, andito sa video na to. At sa video na yan, recently, meron nag-comment na parehas ang kwento kay Kagawad. Basahin natin. Klaro naman na may maling ginawa yun ng hampas. Pero, klaro rin, may angas din naman talaga pag drive ng motor ang biktima. Nakita mong maskip na yung daanan, pareho kayo mag-giveaway. Hindi yung hiritan mo yung kasalubong mo para sa'yo may right of way ka. Hindi rin kung totoo man yun, hindi ba pwedeng palampasin yun? May iko-correct mo ba yun ang paghampas ng helmet? Baka ang plot twist nito, yung boy angas, yung kaangkas ni boy hampas, si Kagawad. Baka mamaya yun ang plot twist Sa mga nito. hindi nagmamaneho dyan, kapag nagkasalubong kayo dahil masikip yung kalye, mag-slow down kayo. Hindi yung parang babanggain mo pa yung kasalubong It dahil doesn't matter. Kahit pa sabihin mong gano'n, granting gano'n nga, pwede siguro habulin mo, kausapin, Brad, ba't gano'n ka? Hindi yung biglang hahampasin mo. Mali pa rin. It doesn't matter. nasa tamang lane ka. At tinadtad na ng mga replies tulad ng one way nga, victim blaming at kung ano-ano pa. At yung nag-comment na yan, nagyabang na Canadian daw siya. Actually, kung nag-aral siya ng pagmamaneho sa Canada, sinasabi ko na sa inyo, automatic, negative ka kapag ikaw yung pumasok sa one way. Pero, Filipino-Canadian siya di ba? Anyways, kilala nyo naman ako na kung may something fishy, titingnan natin to. At minsan, tayo pa magde-debunk sa mga bagay-bagay. Guys, meron tayong nakuha na video recording mula sa ibang anggulo. O sa ibang salita, hindi mula sa POV ng biktima. Para syempre, hindi tayo bias at makita natin mula sa ibang perspective. Panoorin natin. Play video. Hindi pa rin Kung sa akin nangyari yun, palalampasin ko na lang yun Hindi pa rin Panoorin natin. Play video. So, mabagal sila, Sila nga yung Sige, tapusin muna natin, So ang claim o kwento ni Kagawad at tulad niya mag-isip, nag-angas pa ang biktima, may hiritan na nangyari. At yung kapag may nakasalubong, mag-slow down at hindi yung babanggain pa. Tingin nyo ba, may ganon talaga na nangyari? Ulitin lang natin mula sa video ng biktima, play natin.
Tsaka hindi siya titigil doon kung ano eh. Kung may pag-aangas siyang ginawa. Ba't niya pa hihintayin doon? Tangina mo! Ha? Pangas ka! Ha? Tangina mo, pangas ka! Ito yung timestamp na nagpang-abot sila. May audio, may timestamp, walang cut. At mula sa kabilang anggulo, play naman natin. Parehas nga na walang helmet eh, oh. Tapos siya yung... iniwasan niya kasi yung ano... nakikita niya ba? Sorry. Sorry. Hindi niya yata nakikita. Iniwasan niya kasi yung paddle. So, nagmumotor sila. Iniwasan nila itong basa. So, ganun yung nangyari. Parang wala naman kasing kaso talaga. Kung i-analyze natin, pumasok siya sa one-way. Nasa kabilang side siya. O nga naman, maluwag pa para sa motor. At nung parating na yung biktima na kasalubong nila, zoom nga natin para mas kita. Dito, kita natin sinakop nila Boy Angas at Boy Hampas yung linya ng biktima na nasa tamang linyahan. Partida, nasa one-way pa yan pero nasa right side siya ng kalsada. Tapos tingnan nyo, biglang Oo nga, one way to, no? Lahat kasi nasasakyan nakaharap dito eh. bumagal at umikot at hinabol na yung biktima. At kung mapapansin pa natin, mabilis pa ang pagtakbo niya sa paghabol. At nung nagpang-abot na sila sa intersection, ayun, hinampas na. Kahit isang buwan ng mahigit ang pangyayari, isa ka rin ba sa tulad ko na umaasa na may gobyerno sa Maynila? At regarding dito sa mga sinasabi na maybe other side of the coin na mga pananaw o kwento na pa-victim pa yung biktima na rider, ano sa tingin nyo? May ginawang pag-aangas ba na nangyari? At isa pa, Wala. may purpose Akala ko may plot twist eh. kaya to, bakit nila ginagawa? Gusto ko marinig ang opinion mo sa comment section. Kung nakadagdag info tong episode, Baka naman ang plot twist dyan kasi talaga, si Kagawad yung ano, yung angkas. Kaya hindi mahuli-huli yung ano. Di ba? Wala pa rin daw action si Yorme. Comment nga ako. Baka naman kasi si Kagawad yung angkas. Kasi grabe talaga sila magtanggol eh. Tsaka nung una akala ko baka mamaya meron talagang ginawang kaangasan yung biktima. Wala pala talaga. Tsaka kung ganun kung ganun yung nangyari, dapat ganun yung narrative nila. 'Di ba? Nung unang kinakausap pa, balita ko po kasi may kaangasan din ginawa yung or sila dapat ang nag-complain mismo sa barangay na inangasan sila or wala eh. Wala, mukhang talagang mukhang malakas talaga itong si Boy Angas. Hindi pa rin siya hindi pa rin siya talaga mahuli-huli kung sino siya eh. Anyway, anong tingin nyo dito sa pinag-usapan natin? Comment na lang po kayo sa baba. Magandang araw po.